Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Sunog! Sumiklab sa isang residential house sa La Trinidad, Benguet. OFW na Tubong Isabela kabilang sa mga namatay sa nangyaring sunog sa Hong Kong. Tulay na nagdurugtong sa mga lalawigan ng Kalinga at Mountain Province bumagsak. At Kapuso Fiesta sa Bugalyon, Pangasinan, dinagsa ng libu-libong fans. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Aprobado na ang taas pasahe sa tricycle sa Dagupan City. Ang 30 pesos minimum fare epektibo simula January 2026. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, taong 2019 pa nang huling magpatupad ng fare increase sa tricycle sa lungsod ng Dagupan at kasabay nga ng tuloy-tuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ang pag-aproba sa petisyon ng mga tricycle driver at operators na fare increase. Inanunsyo ng Public Order and Safety Office na aprobado na ang taas pasahe sa tricycle sa Dagupan City. Simula sa January 2026, ipatutupad na ang 30 pesos minimum fare sa tricycle. At sa nakapila na toda, nasa 30 pesos minimum pag isang tao. Pero kung dalawang tao is 25 pesos each. Pag tatlo, 20 pesos each. Malaking bagay ito para sa mga tricycle driver. Hindi na raw kasi sumasapat ang kanilang kita sa sobrang taas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Oo, bawat isa. Kasi pag dalawa na sila, alangan na 30 pa rin. Siyempre, dalawa sila, bala na sila. Pero para naman sa mga estudyanteng kagaya ni Sina, masyado na raw mataas ang 30 pesos na minimum fare sa tricycle. Opo, magbigat naman po. Kasi po, minsan po may mga bayarin din po sa school na nakakadagdag po ng gastos bilang estudyante. Paliwanag ng Poso, dumaan sa pag-aaral at pagdinig ang inaprubahang fare increase. Taong 2019 pa nang huling magpatupad ng fare increase sa tricycle sa lungsod. Ang dati 11 pesos ang discounted minimum fare habang 13 pesos ang regular fare. Hindi pa ganun kataas ang presyo sa kada litro ng produktong petrolyo noon. Malayong-malayo na rin daw ang kasalukuyang pasahe sa tricycle sa lungsod kumpara sa mga syudad at maging first-class municipality sa Pangasinan. Sa tingin ko, oo, kasi ang singilan nila ngayon is 50-60. Kaya nga ngayon nagigpit kami sa kolorum dahil yun ang request ng mga may toda na paano kami kikita kung may kolorum. Chris, kasabay ng implementasyon sa fare increase sa tricycle sa lungsod ng Dagupan, titiyakin ng Poso na magko-comply o susunod ang mga tricycle drivers doon sa pagbibigay ng 20% discount sa mga estudyante at maging sa mga senior citizen. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Sunog! Sumiklab sa isang residential house sa La Trinidad, Benguet. Balitang tinutukan ni Sandy Salvacio. Pasado alauna ng hapon kahapon, ganito nakalaki ang sunog sa Piripin Bato, Barangay Pico, La Trinidad, Benguet. Tuluyang tinupok ng apoy ang bahay na ito na ayon sa mga otoridad gawa sa light materials. Sa video namang ito, kita ang makapal at lawak ng usok mula sa nasusunog na bahay. And unfortunately, dahil sa layo ng location, it took us 20 minutes. Nakarating po kami doon ng 2:01 ng hapon, ma'am, which is approximately 6.5 kilometers po yung layo. Humigit kumulang 1 oras na inapula ang sunog na umabot sa unang alarma. Wala namang naitalang sugatan sa 6 na individual na nakatira sa bahay. Yung bahay niya po, ma'am, ay isang story na residential na made of light materials, which is unfortunately totally burned din po siya. Kasalukuyan pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi at danyo sa sunog. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na kuhanan ng pahayag ang may-ari ng bahay. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na maging maingat upang maiwasan ng sunog. Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Bumigay ang Makilo Bridge sa Tinglayan, Kalinga.
Ayon sa MDRRMC, bumigay ang Makilo Bridge sa Barangay Bugnay dahil sa mga nagdaang bagyo at pagulan. Hindi muna nadaraanan ng mga sasakyan ang nasabing tulay na pangunahing nagdurugtong sa probinsya ng Kalinga at sa Bontoc Mountain Province. Nagtayo muna ng temporary bridge para makatawid ang mga tao. Ang DPWH magtatayo rin daw ng isang temporary bridge para naman sa mga sasakyan. Inaasahang makukumpleto yan ngayong buwan. Sinimulan ng pataasan ang bahaing silid-aralan sa West Central Elementary School 1. Narito ang report. Sa tuwing umuulan, agad na nagtataas ng mga instructional materials at iba pang gamit sa loob ng silid-aralan ang Grade 1 teacher ng West Central Elementary School 1 sa Dagupan City. Siyempre po kapag konting ulan lang kasi, papasukan na kami. Tapos yung mga instructional materials namin, babasa lahat ganun. Then after baha, linis na naman, sabon, floor wax. Nitong linggo lang, sinimulan ng pataasan ng sahig ng silid-aralan. Pansamantala munang inilipat sa ibang silid-aralan ang mga mag-aaral para hindi maapektuhan ang kanilang klase. Target na matapos ang elevation sa loob ng isang linggo. Hanggang lampas tuhod ang baha. Kaya first time, 2 beses na siyang nabaha. Kaya itinataas namin para sa susunod ay hindi na magtataas ng mga gamit ng mga teachers. Nagmula ang pondo sa disaster-related budget na ibinibigay ng DepEd sa mga eskwelahan na naapektuhan ng kalamidad. Hindi naman daw ganun kalakihan ng budget, kaya isang silid-aralan muna ang pinapataasan. 11 silid-aralan pa sa paaralan ang target na mapataasan ng flooring. Hindi kakayanin ng each classroom ay sabay-sabay. Malaking ginhawa naman para sa mga guro at maging sa mga learner ang hakbang na ginagawa na ito ng eskwelahan. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, matumal na kalakalan ng puto iniinda ng mga negosyante sa Calasiao, Pangasinan. Sudan sa report ni Jewel Fernandez. Matumal daw ang bentahan ng pamosong puto sa Calasiao, Pangasinan. Dati raw nakakapagbenta si Jennifer ng 80 kilos ng puto kada araw. Pero ngayon, maswerte na raw kung makapagbenta siya ng 10 hanggang 20 kilo ng puto sa isang araw. Matumal. 20, 10, ganun, 15, ganun. Hindi pare-parehas na yung kwan. Kasi madalang yung kwan, bisita. Malaking tulong daw ang nalalapit na selebrasyon ng Puto Festival sa bayan. Bukod sa dagsa ng mga tao, inaasahan din nila ang mga turista na bibisita rito. Sana dumagsa yung mga taong bibili para kumita naman kami kahit paano. Bagamat tumaas ng 10 pesos ang kada kilo ng puto noong Oktubre, madami pa rin ang tumatangkilik sa kanilang ipinagmamalaking produkto, tulad ni Mang Boy na taga La Union. Kasi dati naming binibili ito plus ito yung aming agahan ngayon at hindi kami magko-coffee kasi kami. Okay lang kasi quality naman ang kunla dito. Oo. Masarap talaga, sir? Oo, walang duda. Okay lang, masarap naman. Opo. Kaya i-promote natin sarili natin. Para hindi raw malugi ang mga vendor, tinatansya na lang daw nila ang paggawa nito. Nasa 120 pesos ang presyo ng kada kilo ng plain puto at kutsinta. 140 pesos per kilo naman sa lahat ng flavored puto with cheese. Nakatakda sa December 5 hanggang 13 ang pagdiriwang ng Calasiao Puto Festival. Kasama si Henry Dominsil, Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Mag-asawa sa Bangaldan, Pangasinan, hinahangaan matapos na ibalik ang napulot na envelope na may 50,000 pesos. Atin silang kilalanin sa report. Lumapit sa Bangaldan LGU ang mag-asawang ito mula Barangay Alitaya upang i-turn over ang envelope na ito na kanilang napulot sa kalsada. Kwento ni Arnold, dumaan sila sa Barangay Gagasangan para sana mamalengke sa bayan. May kasunod po ako tapos na parang kuminang po yung plastic kaya pinulot ko, pinigay ko po sa asawa ko kung anong laman. Sabi niya sa akin pera. Kaya ang sabi ko, sige mamaya, ibalik na lang natin mamaya. Sabi ko ganun. May mga importanteng dokumento sa loob ng brown envelope. Ang pera namang nakalagay rito, nagkakahalaga ng 50,000 piso. Nakukonsensya ka rin pagka yung ginamit mo sa kikitain mo naman yan . Ayon sa Bangaldan PIO, mabilis nilang kinontak ang taong nakapangalan sa mga dokumentong nakaipit sa envelope. Labis naman ang pasasalamat ng may-ari sa mag-asawang nakapulot sa envelope. This is just but one proof na buhay pa talaga siya, yung ating integridad, katapatan dito sa ating lipunan. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio,
One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sa kapapasok lang na balita, voluntaryong sumuko sa Pasig RTC si Porac Mayor Jaime Capil para magpiyansa ng 630,000 pesos para sa 7 counts ng graft. Kasama ni Mayor Capil ang kanyang mga abogado. Ayon kay Mayor Capil, balik trabaho na siya sa munisipyo bukas. At gaya raw ng pagharap niya sa lahat ng pagsubok, hindi raw siya nagtatago. Sumusunod daw siya sa batas. Anya, nagpapasalamat siya sa mga nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Itinakda ng korte ang arraignment at pre-trial sa kaso ni Mayor Capil sa December 11, 2025. Night shift duty sa mga POSO enforcer ipinatutupad sa Dagupan City para magbantay sa lagay ng trapiko. Narito ang report. Pagtaas sa natatalang vehicular accident, mga maiingay na muffler ng motorsiklo sa gabi at iba pang paglabag sa batas trapiko. Ito ang nais na aksyonan ng POSO, kaya 24 oras ng duty ng POSO Dagupan City. Bukod sa naka-duty tuwing umaga, meron na rin naka-duty tuwing gabi. Kasi every night, ang disgrasya ho namin, grabe, tumataas. Para maano ang helmet, maano yung pipe na malalakas, yung mga muffler, inano niya na 24 hours na. 70% ng POSO personnel ay naka-duty sa umaga, habang 30% naman ang naka-duty sa gabi, kasama ng POSO enforcer na nakatutok sa mga kalsada ang ilang pulis. Kasi dati-dati may pumunta ng may dalang itak, ganun na inaano yung mga POSO, kaya opo. Tapos yung mga lasing na nahuhuli, alam mo yun, sila pa yung nagagalit. Positibo naman ang reaksyon ng mga motorista at residente sa hakbang nito ng otoridad. Matitiyak daw kasi ang kaligtasan, hindi lang ng mga driver, kundi maging ng mga karaniwang bumabiyahe tuwing gabi. Okay po yung madam para ligtas din po yung mga yung mga nagda-tricycle ban. Opo, yung mga nagda-drive. Oo, mas okay po. Mababantayan nila yung mga dumadaan. Mga driver, na sila, hindi sila tumutupad sa mga patas trapiko. Mas paigtingin ang presensya ng mga POSO enforcer at PNP sa iba't ibang bahagi ng syudad ngayong Kapaskuhan. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, may bagong low-pressure area na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Hulitong namataan ng Pag-asa sa layo 1,275 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Ayon sa Pag-asa, posible itong pumasok sa PAR ngayong gabi o bukas. Mataas ang tsansa nitong maging bagyo at kapag pumasok sa PAR ay tatawaging Bagyong Wilma. Maaari itong tumama sa Caraga o Eastern Visayas, pero depende kung magkakaroon ng pagbabago sa pagkilos nito sa mga susunod na araw. Sa datos naman ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Northern at Central Luzon, kasama na ang Quirino, Isabela, Cordillera, Nueva Ecija, Zambales at Pampanga. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ilang mangingisda sa coastal at island barangay sa Dagupan City na labis na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, hindi pa rin nakakabangon. Narito ang report. Mahigit 2 linggo matapos ang pananalasa ng Bagyong Uwan, bakas pa rin ang epekto ng bagyo sa kabuhayan ng ilang mangingisda sa Barangay Bunuan Gasset, Dagupan City. Hanggang ngayon, hindi pa naaayos ang mga nasirang bangka ng mga mangingisda. Inaayos namin para sa susunod na pag wala nang alon. Ilang araw na rin daw na hindi nakapalaot ang mga mangingisda, kaya nananawagan sila ng tulong mula sa pamahalaan. Nauna nang nagpaabot ng relief packs ang lokal na pamahalaan sa mga mangingisda sa ilang barangay sa lungsod. Patuloy ang profiling ng City Agriculture Office para sa nakatakda pang tulong na ibabahagi ng LGU. Ang amin pong inaayos ay ang mga taga-Bunuan na giset po ng mga fisher folk. Ito po yung mga fisher folk po natin na na-damage po yung kanilang mga fish pens, cages at yung kanilang mga motorized boats.
Prioridad daw na matulungan ang pamilya ng mga mangingisda na nakatira sa coastal at island barangays na lubos na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Inaayos po namin yung amin pong listahan na consider po na sila po ba ay talagang mga fisher folk na natama po sa mga nasalanta. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Araw-araw na feeding program sa Mangaldan Central School, malaking tulong para malutas ang malnutrisyon. Sundan sa report. Kita ang ngiti sa mukha ng mga estudyanteng ito ng Mangaldan Central Elementary School. Tuwing umaga kasi, nakatatanggap sila ng pagkain na bahagi ng school-based feeding program. Nakakatulong ito dahil nag-e-excel sila. Nagiging healthy, mas malakas sila ngayon. Tsaka hindi yung parang manghihina sila pero active sila. Nasa 553 severely wasted at wasted na mga mag-aaral sa naturang paaralan. Ang iba, naging normal na raw ang timbang nila. Sa aming baseline na nakuha ngayon, marami na pong yung mga severely wasted, may nagpunta na ng wasted na lang. Yung mga wasted, may nagno-normal na kahit pa konti-konti kasi yung pagkain na binibigay naman talaga is maganda. Paiba-iba naman daw ang mga ibinibigay na pagkain sa mga bata tulad ng Karaban, Nutriban, Champurado, Sopas at iba pa. Kamakailan lang ay aprobado na rin ang pondo para sa school-based feeding program ng DepEd mula 11.78 billion pesos ngayong 2025 ay tumaas ito sa 28.66 billion pesos para sa 2026. Magandang hakbang daw ito para sa mga paaralan. Dagdagan na lang po yung mga ibang nutritious products po, mga goods na ibibigay po sa ating mga learners para mas lalo po silang maging healthy. Ayon sa DepEd, target na palawakin ang programa upang maabot ang 4.49 milyong mag-aaral at pahabain ang feeding duration sa 200 araw. Sasaklawin din dito ang 45-day feeding para sa mahigit 800,000 learners ng junior at senior high school sa buong bansa, gayon din ang 30-day feeding para sa mga buntis na adolescent learners. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Hot air balloon inspired na Christmas tree at display, agaw pansin sa Magsinggal, Ilocos Sur. Silipin sa report. Damang-dama na ang kapaskuhan sa makukulay na pailaw sa iba't ibang lugar sa Hilagang Luzon. Sa Magsinggal, Ilocos Sur, nagliwanag ang harap ng munisipyo sa giant Christmas tree at Christmas displays na pinalamutian ng maliliit na hot air balloons. Marami ang nag-abang sa much-awaited Christmas lighting ceremony. Bukod sa mga pailaw, nagkaroon din ng magic show na ikinatuwa ng mga chikiting. 3, 2, and 1! Pinailawan na rin ang giant Christmas tree sa Session Road sa Baguio City. May temang zero waste ang Christmas tree ng syudad ngayong taon na gawa sa organic at natural materials, partikular na ang kawayan. Nagbigay liwanag din sa mga manonood ang taunang lantern parade. Bitbit na mga kalahok ang makukulay at nagniningning na lanterns na ipinarada mula Session Road patungo sa Melvin Jones Grandstand sa Harrison Road at doon isinagawa ang exhibition. Bumida naman kagabi sa Calasiao, Pangasinan ang holiday festivity vibes, kung saan tampok sa ilang kalsada ng bayan ang makulay at masayang lantern exhibition na nilahukan ng mga estudyante. Highlight sa selebrasyon ang giant Christmas tree na pinailawan sa isang paaralan sa bayan. Sa Lingayen, Pangasinan, naging makulay ang isinagawang pasilaw at ballet kagabi. Instant attraction ang pink Christmas tree na tadtad ng dekorasyon. Bukod sa mga pailaw sa plaza at mga regalo, nag-enjoy din ang mga namasyal sa fireworks display. Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Nagdadalamhati ang mga kaanak ng OFW na kabilang sa mga namatay sa pagkasunog ng high-rise residential building sa Hong Kong. Narito ang report. Umabot ng mahigit 1 kilometro ang pila ng mga nag-aalay ng bulaklak para sa mga biktima ng malagim na sunog sa 7 tore ng Wang Fu Court Residential Complex sa Hong Kong. Sa gitna ng trahedya, umusbong din ang kabayanihan. Hinahangaan ngayon ang pagsagip ng OFW na si Rodora Alcaraz sa 3 buwang gulang na anak ng kanyang employer. Ginagamot pa rin si Rodora sa ospital. Ayon sa Konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong, 89 na Pilipino ang nakaligtas sa insidente. Ayon pa sa konsulado, 2 Pilipino ang biniberipika kung ano ang lagay. Isa ang nasawi, ang 40 taong gulang na si Mary Ann Esteban na tubong Jones Isabela. Natunto ng GMA Integrated News ang kanyang pamilya sa bayan ng Jones. 10 taon daw nagtrabaho sa Lebanon si Mary Ann bago lumipat ng Hong Kong, kung saan mag-4 na taon naman siyang nag-OFW. Uuwi sana sa December 16 si Mary Ann para makasama ang pamilya sa Jones at kunin ang kanyang 10 taong gulang na anak na nasa Rizal. Imbes na masaya kami ay naragsak ka mo ay Pasko. At akastanit din. Kaarawan ng ama ni Mary Ann na si Jaime, pero hindi sila makapaghanda dahil sa nangyari. Mas mabilis ko mga mayawid at ibang kayo na po. Pag makita mimit ka rin, ay baka umabot dito, 3 weeks ilang ko na nga. Nagpaabot na ng tulong ang OWA at DMW sa anak ni Mary Ann sa Cainta. Pagtitiyak ng 2 ahensya, maiuwi agad sa Pilipinas ang labi ng OFW. Makatatanggap din ang kanyang anak ng tulong pang-edukasyon hanggang kolehiyo. Ayon sa OWA, hinihikayat din ng bata na magtapos ng pag-aaral, gaya ng gusto ng kanyang ina. Nang tanungin kung ano ang gusto niyang maging sa kanyang paglaki, ang sagot ng bata, bumbero, para wala nang mamatay sa sunog. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Pinakawalaan sa baybaying sakop ng Barangay Ili Norte, San Juan, La Union ang 117 na bagong pisang pawikan. Bahagi ito ng hatchling release activity ng isang environmental group sa lalawigan. Nakibahagi rin sa aktibidad ang Coast Guard District Northwestern Luzon at iba pang grupo. Layo nito maprotektahan at mapreserba ang marine life sa rehiyon. Halos 40 hektaryang palayan sa Nueva Ecija at Tarlac hindi pa mapatutubigan dahil sa pagkasira ng siphon barrel ng NIA. Sundan sa report. Mahigit 37,000 hektarya ng palayan sa ilang lugar sa Nueva Ecija at Tarlac ang hindi mapatutubigan ngayong Disyembre hanggang Marso na cropping season. Kabilang dito ang ilang palayan sa San Jose City, Science City of Muñoz, Gimba, Rizal, Llanera, Lucab, Talugtog, Coyapo at Nampikwan sa Nueva Ecija at Victoria, Anao at Ramos naman sa Tarlac. Nasira kasi ang siphon barrel na nasa Talavera River Phase 1 na bahagi ng Kaseknan Super Diversion Canal na nagsusupply ng tubig sa mga nabanggit na lugar na nasa ilalim ng Division 5 at 6 ng National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System o NIA UPRIIS. Ayon sa NIA UPRIIS, nagsimulang ma-expose at magkaroon ng mga sira ang siphon barrel noong 2022 at ang nakikitang isa sa mga dahilan ay ang umano'y illegal quarrying malapit sa irrigation facilities. Yung 25% po na nilagay na sheet pile, tumapingi po yun. Dahil sa lakas po nung tubig, saka meron pa po yung mga troso po na tumapa po dun sa sheet pile. Nakaapekto rin daw ang mga sunod-sunod na bagyo sa pananalasa ng nagdaang bagyong Uwan. Labis na naapektuhan ang istruktura ng pasilidad kaya kailangan ng isailalim sa rehabilitasyon. Aabutin hanggang Marso sa susunod na taon ang pagsasaayos sa nasirang pasilidad. Naglaan ang NIA Central Office ng mahigit 50 million pesos para sa 2 phase ng proyekto. Nandiyan na naman po yung Typhoon Dante at Emo. Lalo kung pinalala yung situation po ng Talavera siphon barrel po natin. Umaabot sa 25,000 na bilang ng mga magsasaka ang apektado. Nananawagan sila ng ayudang binhi para kahit papaano ay mayroon silang alternatibong maitatanim ngayong cropping season. Kasi pag hindi po kami magsasakripisyo for 3 months, pag yan po talagang bumigay, ang mangyayari po dyan is replacement talaga. Pinakamaiksi po yung 2 taon. Sa Kasitnan, mga apektado dahil yung tubig doon pumupunta sa ilog. CJ Torida, One North Central Luzon.
Samantala mga estudyante sa iba't ibang paaralan sa Bugalyon, Pangasinan nagpasiklaban sa drum and lyre competition. Tunghayan sa report. Damang-damang sigla at pagkakaisa ng mga Bugalionian sa week-long celebration ng kanilang 105th Patronal and Town Fiesta. Nagpasiklaban ng iba't ibang paaralan sa ginanap na drum and lyre competition. Bawat kalahok, bigay todo sa pagtugtog at pag-indak sa musika. Pagsapit ng gabi, isang taimtim na prosesyon para kay St. Andrew the Apostle na siyang patron ng bayan. Dinaluhan ito ng daang-daang deboto. Kasunod nito ang pag-arangkada ng GMA Regional TV Kapuso Fiesta na pumuno ng libu-libong bisita sa Municipal Auditorium. Simula pa lang nang ibabaw ng halakhakan sa venue nang makipagkulitan si Kapuso comedian Pipita Curtis na host ng palabas. Naghandog ng back-to-back song numbers sina Kapuso singers Chloe Redondo at John Rex. Grabe, nakita ko talaga yung mga ngiti nila. Sobrang masaya lang laki. sila eh. Yeah, oo. Kita-kita mo talaga nag-e-enjoy silang lahat. Yeah, maraming salamat. Talaga nakikisabay yung mga Bugalionians natin. So maraming salamat Bugalion, mga taga-Pangasinan sa pagmamahal na binigay nyo habang nagpe-perform kami. Nakaka-inlove na awitin ng hatid naman ni Sparkle artist Rahil Birya na isa sa mga aabangan sa upcoming Kapuso series na Never Say Die. Kayo napapawisan na din. Ako hindi pa, kaya nga gusto ko nga mag-perform ulit para sa kanila kasi gusto kong maramdaman ulit yung init ng tanggap nila sa akin. Full force naman sa pagpapasaya ang magkakapatid na Cruz mula sa GMA Afternoon Prime Series na Cruz vs. Cruz. Sumabay ang crowd sa awitin ni na Elijah Alejo, Lexi Gonzalez at Christopher Martin. Alam namin na nakatutok sila sa Cruz versus Cruz. Tsaka may mga sumisigaw talaga ng, ande, ano nang mangyayari? May mga ganon. Talagang nakakatuwa. And syempre, masaya kami na na-celebrate namin yung fiesta ninyo. Wala ko masasabi talaga sa buong Pangasinan eh. Lahat parang sobrang solid talaga yung support nila sa mga Kapuso. Lalo na sa mga shows, talagang naramdaman mo nakasuporta talaga sila. Nagpakilig naman sa fans si Bubblegum cast member E.A. Guzman. Personally, talaga yung gusto ko, ito yung gusto ko yung nagpapasaya ng tao. So, sana naging masaya at marami kinilig ng mga taga-Bugalyon. Pinakainabangan naman ng mga Kapusong Bugalionian, si Kapuso actress Carla Abellana na may baong sweet performances. Kasi ang daming mga bata, puros mga babae, grabe sila pumalakpak, magsigawan. Mataas yung energy nila kahit very late na paghuli na ako na nag-perform. Nakakatuwa kasi ano pa rin sila, very lively pa din. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga Kapuso, 23 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga Kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga Kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga Kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.